Hello! Huminga kayo ng malalim. Sa episode ngayong araw, hindi na lang basta tensyon sa loob ng mansyon ang ating matutunghayan. Sa wakas, ang lihim na matagal ng pilit na kinikim-kim ni Cassandra ay mabubunyag na rin. Akala ni Delton, pagtataksil o pag-iwas ang dahilan ng kakaibang kilos ni Cassandra. Pero ang katotohanang ibubulgar ni Cassandra ay mas mabigat, mas madilim at mas mapanganib kaysa sa inaakala ng kahit na sino. Ang banta sa buhay ni Delton ay hindi na lang isang haka-haka. Ito ay isang malupit na realidad na nakabantay sa bawat galaw nila. Paano nga ba lalabanan ng isang kalaban na nakikitang lahat ng kilos mo pero hindi mo man lang mahawakan? At sa gitna ng panganib na ito, sapat na bang pagmamahalan ni na Delton at Cassandra para malampasan ang pagsubok na ito? Simulan na natin. Natigil silang lahat sa sinabi ni Delton. Inis na naipahilamo sa mukha si Delton. Seryoso na ring nakatitig si Garrett sa Uncle Delton niya. Tahimik na nakatingin si Chairman sa anak niya. Malamig at blankong tinignan ni Delton ang kanyang ama. How about Cassandra? Ganyan din bang iniisip niyo sa kanya? Kalmado ng wika ni Delton. Cassandra is a divorced woman. Ganyan din bang tingin niyo sa kanya? All this time ba, Dad? Peke lang ang concern mo sa kanya? Dagdag pa niya. Napalunok si Chairman saka iniwas ang paningin niya. Ibang usapan kapag si Cassandra. Kilala ko si Cassandra at hindi kasalanan ni Cassandra ang nangyari sa kanya. Kalmado namang saad ni Chairman. That's my point, Dad. Hindi kasalanan ng babae kung bakit sila hinihiwalayan ng mga dati nilang asawa. So don't judge the woman I love. Ipapakilala ko siya sa inyo sa tamang panahon. Huwag niyong ipipilit sa akin si Yasmin. May diin at malamig na wika ni Delton sa kanya tinalikuran ang pamilya niya. Pagtingin niya si taas ng hagdan ni nandun si Cassandra. Napapalunok na lang si Cassandra. Hindi man niya narinig lahat ang usapan pero isa lang ang sigurado siya. Hindi tanggap ni Delton ang ipapakasal sa kanya na babae. Mabilis na iniwas ni Cassandra ang paningin niya nang maglakad si Delton pataas ng hagdan. Akala niya ilalampasan siya ni Delton, lalo na't nanonood sa kanilang pamilya niya. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Cassandra nang hawakan siya ni Delton sa kamay, saka siya hinila. May pag-uusapan lang tayong dalawa. Marami akong gustong itanong sa'yo. Seryosong saad ni Delton. Pinalakihan ni Cassandra ng mga mata si Delton, lalo na't nakatingin sa kanila si Chairman at iba pang miyembro ng pamilya. Walang pakialam si Delton kahit na nanonood sa kanilang pamilya niya. Pinilit pa rin niyang hilahin si Cassandra pababa ng hagdan. Delton, ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Wika ni Cassandra. Pilit na inalis ang kamay ni Delton na nakahawak sa kanya pero mahigpit ang pagkakahawak ni Delton sa kamay niya. Delton, saan mo siya dadalhin? Tanong ni Chairman sa kanya. Kakausapin ko lang siya. Hindi ko gustong ginawa niya. Hindi niya sinabi sa akin lahat ng plano. Malamig na sagot ni Delton. Nahiyang napatingin si Cassandra kay Chairman, lalo nang lampasan nilang mga to. Delton! Sigaw ng kanyang ama pero walang pinapakinggan si Delton. Nagpupumiglas naman si Cassandra. Sumama ka na lang sa akin para hindi ka na masaktan pa. Kakausapin lang kita. Galit ng wika ni Delton kay Cassandra na nagulat dahil sa pagtaas ng boses nito sa kanya. Walang nagawa si Cassandra kundi ang sumama kay Delton. Delton! Walang alam si Cassandra sa naging plano ko. Bitawan mo siya. Utos ni Chairman pero tuluyan ng tinangay ni Delton si Cassandra palabas ng mansyon. Binuksan ni Delton ang pintuan ng sasakyan saka patulak ni sinakay si Cassandra doon. Alam ni Cassandra at ramdam niyang galit na galit si Delton sa nangyari sa birthday celebration. Natahimik na lang siya lalo nang sumakay si Delton sa driver's seat. Mabilis na pinatakbo ni Delton ang sasakyan. Wala namang nagawa si Chairman at si Anton nang makaalis sa mga ito. Bakit niya ba dinadami si Cassandra? Bakit kay Cassandra siya nagagalit? Inis na usal ni Chairman habang nakatingin pa rin sa gate na pinaglabasan ng sasakyan ni Delton. Tangay si Cassandra. Seryoso at salubong na din ang mga kilay ni Garrett. Nagngingit-ngit ang mga ngipin. Habang tumatagal ay naiinis na siya sa Uncle Delton niya. Walang pakialam si Garrett kung sinong mapapangasawa ng Uncle Delton niya. Pero kung si Cassandra ang sinasabi nitong girlfriend niya, tila ba kumukulong dugo niya. Hayaan mo na lang siya, Dad. Pero tama naman si Delton. Sana man lang sinabi niyo sa kanyang plano niyo. Sinira niyo yung gabi niya eh.
Malumanay na saad ni Anton sa kanyang ama. Masama naman siyang tinignan ni Chairman. Kapag sinabi ko sa kanya, sa tingin mo ba papayag siya? Baka nga hindi pa yun pumunta sa inihanda ni Cassandra. Tingnan nyo, dinamin niya pa si Cassandra. Alam ba ni Cassandra ang tungkol sa plano nyo? Naupo naman na si Chairman sa sofa dahil ngalay na siya. Walang alam si Cassandra sa plano ko. Mananagot talaga sa akin ng batang yun kapag may ginawa siya kay Cassandra. Matanda na, pero sakit pa sa ulo. Stress na wika ni Chairman, saka tumuling tumayot nagtungo na ng hagdan. Kayo nang bahala sa mga bisita, pagod na ako. Aniya pa, bago tutuluyang umakyat ng hagdan. Samantala naman, mabilis ng kabog ng dibdib ni Cassandra habang nasa biyahe sila ni Delton. Hindi niya alam kung saan ba siya dadalhin. Delton, please, slow down. Kinakabahan na saad ni Cassandra dahil pabilis na ng pabilis ang patakbo ni Delton sa sasakyan. Napapahawak na lang si Cassandra sa seatbelt niya. Delton, please, calm down. Pakiusap ni Cassandra. Hindi na siya makatingin sa harap dahil pakiramdam niya ay babangga sila sa mga nasa unahang sasakyan. Nang marinig ni Cassandra, ang siren sa likod nila'y napatingin siya sa side mirror. May nakasunod na sa kanilang police car. Delton, stop the car! Pakiusap ni Cassandra pero tila walang naririnig si Delton. Delton, I said stop the car! May pulis na nakasunod sa atin! Galit ng sigaw ni Cassandra. Lalo namang binilisan ni Delton ang patakbo niya sa sasakyan kaya napapapikit na lang si Cassandra at napapahawak ng mahigpit. God, ano pong problema mo? Bakit sa akin ka nagagalit? Sigaw ni Cassandra habang nakapikit ang mga mata niya. Kanina patahimik si Delton kaya lalong natatakot si Cassandra para sa kaligtasan nilang dalawa. Rinig pa rin ni Cassandra ang sirena sa likod nila pero pahina na ito ng pahina. Marin pa rin siyang nakapikit at tila ba tinatanggap niya na lang ang mangyayari sa kanila ni Delton. Hindi alam ni Cassandra kung ilang minuto ba silang tumakas sa police car. Isang oras na rin silang bumibiyahe pero hanggang ngayon tahimik pa rin si Delton. Saan ba tayo pupunta? Saan mo ba ako dadalhin? Kinakabahan na tanong ni Cassandra dahil sigurado siyang wala na sila sa Metro Manila. Hindi niya alam kung nasa na ba sila. Tanging kadiliman na lang sa daan ang nakikita niya. Hindi niya na makita ang paligid niya kaya hindi niya alam kung nasa na ba sila. Ano bang kinagagalit mo? Bakit ka sa akin nagagalit? Sa ginawa mong pag-ila sa akin, I'm sure magtataka na sila Chairman sa ikinikilos nating dalawa. Ani ni Cassandra. Pero mariin pa rin nakatitig sa harap ng daan si Delton. Hindi na lang ulit ng tanong pa si Cassandra dahil wala din namang balak si Delton na sagutin siya. Makalipas ang ilang oras na biyahe nila ay nakarating din sila. Hindi alam ni Cassandra kung saan ba siya ay dinala ni Delton. Nauna nang bumaba si Delton sa kanito hinila palabas ng sasakyan si Cassandra. Nasaan ba tayo, Delton? Ulit na tanong ni Cassandra. Hinila ni Delton si Cassandra papasok ng bahay. Mula naman sa kalayuan ay naririnig ni Cassandra ang tila alon ng dagat. Pumasok na silang dalawa sa isang bahay. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak ni Delton sa isang kamay ni Cassandra. Nang i-open ni Delton ng mga ilaw sa bahay ay hawak pa rin niya si Cassandra na tila ba tataka sa kanya si Cassandra. Delton, you're hurting me! Usal ni Cassandra dahil mahigpit ang pagkakahawak ni Delton sa kamay niya. Nang maisindi ni Delton ng mga ilaw ay sa kanya hinarap si Cassandra. Napapayuko na lang si Cassandra dahil hindi niya masalubong ang mga mata ni Delton na tila apoy na nagbabaga sa galit. Sabihin mo sa akin yung totoo, Cassandra. Una pa lang ba, alam mo nang tungkol sa plano ni Daddy ngayong gabi? Tanging iling ang sinagot ni Cassandra dahil wala naman talaga siyang alam. Inis na naipahiala mo sa mukha niya si Delton, pilit na kinokontrol ang sarili. Cassandra, ano pa bang kulang? Ano pa bang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Ipinaglalaban kita. Sinusunod ko lang kung anong yung gusto mo. Hinihintay lang kita na maging handa ka para masabi ko na sa pamilya ko ang tungkol sa ating dalawa. At para na rin malaman ng publiko. Pagod na rin akong itago ang tungkol sa ating dalawa. Hindi mo alam kung paano ko pinipigilan ang sarili ko na huwag hawakan ng kamay mo kapag magkasama tayong dalawa. Gustong gusto ko nang ipagsigawan sa lahat na ikaw ang mahal ko. Na ikaw ang gusto kong pakasalan. Bakit kailangan mong gawin ito? Bakit kailangan mo kong ipagtulakan sa ibang babae? Lakas loob ni inangat ni Cassandra ang ulo niya. Hindi ganun yun, Delton. Then what? Hindi mo naiintindihan. Then make me understand, Cassandra.
Ipaintindi mo sa akin kung bakit mo to ginagawa sa akin. Paano mo nakakayang itulak ako ng daddy ko sa ibang babae? Paano mo ako nakakayang panoorin na may katabing ibang babae? Hindi ba sapat yung pagmamahal na ibinibigay ko para sa'yo? Kulang ba yung assurance na pinaparamdam ko? You can tell me, Cassandra, para alam ko rin yung ginagawa ko. Nanggagalaiti pa rin sa galit si Delton. Wala naman talagang alam si Cassandra. Walang sinabi sa kanya si Chairman. Nung pumunta ka sa kwarto ko kanina, alam mo na kung anong mangyayari, hindi ba? Kinausap mo ko para makasiguro ka na wala akong sasabihin sa kanilang lahat. Sinigurado mong mangangako ko sa'yo na wala akong gagawin kung ano man ang mangyayari sa birthday celebration ko. Una pa lang yun na yung plano mo, hindi ba? Napapayuko na lang si Cassandra. Inis na napapahilamos si Delton sa mukha niya dahil hindi mo lang siya sagutin ni Cassandra. Hindi naman masabi ni Cassandra ang totoo dahil natatakot siya. Hindi rin siya sigurado kung ligtas pa silang dalawa ni Delton sa lugar na pinuntahan nila. Paano kung may nakasunod sa kanila? Paano kung dito na lang sila matatapos? Kinagat ni Cassandra ang ibabang labi niya para sana pigilan ang mga luha niya. Pero bigo siyang gawin yon. Nang makita ni Delton na umiiyak na si Cassandra, napapabuntong hininga na lang siya. Ayaw na ayaw niyang nakikitang umiiyak at nasasaktan si Cassandra nang dahil sa kanya. Cassandra, I am talking to you. Hindi mo ba ako sasagutin? Wala ka man lang magsasabihin sa akin? Malumani na sambit ni Delton. Pinipilit na pakalmay ng sarili niya para hindi niya masigawan si Cassandra. Ayaw niya namang pagtaasan ng boses si Cassandra pero hindi niya nagustuhan ang nangyari sa birthday celebration niya. Sinabi ko na sa'yo yung totoo, Delton. Hindi sinabi sa akin ni Chairman ang tungkol sa engagement announcement niyo. Sagot ni Cassandra. Nanatili pa rin nakayupo ang ulo niya. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Delton. I can feel it, Cassandra. Alam kong may alam ka. Pinaplano mo ba akong iwan? Pinaplano mo bang ipagkatiwala na lang ako sa ibang babae? Do you want me to marry that woman, Cassandra? Galit namang sambit ni Delton. Napatango na lang siya, tilaw na natatawa dahil hindi siya sinasagot ni Cassandra. Fine, you want me to marry her? Ulit niyang tanong. Hindi sa ganoon, tipid na sagot ni Cassandra. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, Cassandra. Hindi ko na alam kung saan ba ako lulugar. Wala akong kasiguraduhan kung kaya mo rin ba akong ipaglaban. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ikaw ang mahalaga sa akin, Cassandra. Basta ikaw ang kasama ko, wala akong pakialam sa mga mangyayari. Inangat ni Cassandra ang ulo niya. Nalalabo pa rin ang mga mata niya dahil sa mga luha niya. Kitang-kita niya ng sari-saring emosyon sa mga mata ni Delton. Halo-halong galit at sakit. Mahal kita, Delton. You love me? Really? Tila ba nagdududa ng wika ni Delton? Hindi masisisi ni Cassandra si Delton. Naintindihan niyang galit nito pero ano bang dapat niyang gawin para paniwalaan siya ni Delton na wala naman talagang sinabi si Chairman sa kanya tungkol sa nangyaring announcement. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Cassandra pero kasabay nun ay ang pagbagsak ng mga luha niya. Pigil ang pagikpi niya para hindi siya mag-breakdown kaya napayuko na lang siya. Napapaigting na lang ng panga si Delton. Pinipilit niyang pakalmay ng sarili niya pero nabibigo siya na gawin yon dahil mas matindi ang galit na nararamdaman niya. Ayaw niyang panoorin siya ni Cassandra na may kasamang ibang babae. Wala siyang ibang gustong pakasalan kung hindi si Cassandra. Natahimik silang dalawa na tila ba parehong pinapakalma na munang mga sarili. Pinanood ni Delton si Cassandra. Nakayuko ito tahimik na umiiyak. He wants to hug and comfort her pero pinigilan niyang sarili niya. Marami pa siyang gustong malaman. Hinawakan ni Delton sa magkabilang braso si Cassandra. Look at me, Cassandra. Utos ni Delton pero umiling si Cassandra. Patuloy pa rin bumabagsak ang mga luha niya. Napapabuntong hininga na lang si Delton. Nagiging mahina siya kapag umiiyak na sa harapan niya ang babaeng mahal niya. Alam kong hindi mo gustong gawin ito. Usal pa ni Delton. Malumanay at malambing ng boses niya. Humihikbi na si Cassandra dahil pinipigilan niyang lumabas ang mga hikbi niya. Taas baba ng mga balikat niya. Gustong yakapin ni Delton si Cassandra para pakalmahin ito pero marami pa siyang tanong. Hinawakan ni Delton ang baba ni Cassandra para magsalubong ang mga mata nilang dalawa. Kung hindi sinabi sa'yo ni Daddy ang tungkol sa plano niyang announcement ng engagement ko, paano mo nalaman na gano'n ang mangyayari ngayong gabi? Seryoso niyang tanong, salita na tinitingnan ni Cassandra ang mga mata ni Delton. Hindi ba talaga siya marunong magsinungaling? Hindi ba talaga siya marunong magtago?
Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagtanggi pa rin ni Cassandra. Napaigting ng panga ni Delton dahil sa pagiging matigas din ni Cassandra. Cassandra, sabihin mo sa akin, paano mo nalaman ang tungkol sa engagement announcement? Hindi mo man sabihin sa akin pero nararamdaman at nakikita ko. May diin niyang saad na tila basasabog na naman siya sa galit. Hindi pa rin sumagot si Cassandra. Kung ayaw mo sabihin sa akin, ako na lang magtatanong sa babaeng yon. Kinausap ka ba niya? Delton, no. Hindi ko nga kilala yung babaeng pinagkasundo sa'yo eh. Wala akong tinatago sa'yo. Damn it! Kahit napilitin ni Delton na pigilan ang emosyon niya, naubusan pa rin siya ng pasensya. Wala ka ba talagang sasabihin? Pahahabain mo pa ba itong usapan natin? Kung wala kang balak na sabihin sa akin kung anong nangyayari sa'yo, pasensya na pero wag mo rin akong pipigilan na sabihin ko kay Daddy ang tungkol sa ating dalawa. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Gusto ko nang magkaroon tayong dalawa ng kapayapaan. Pagod na rin akong magtago tayo. Anas ni Delton sa kanito kinuhang susi niyang nasa ibabaw ng lamesa. Nataranta naman si Cassandra kaya hinarangan niya ito. Saan ka pupunta? Kinakabahan niyang tanong. Babalik ng mansyon. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Anong gagawin mo doon? Salubong naman ang mga kilay ni Delton. Sasabihin ko sa kanilang lahat ang tungkol sa ating dalawa para itigil na ni Daddy ang pagrereto sa akin ng kung sino-sinong babae. Iniintindi kita, Cassandra. Sana ako naman ang intindihin mo ngayon. Ayaw ko nang itagong tungkol sa ating dalawa. Huwag mong gagawin yan. Mataas naman ang boses ni Cassandra. At bakit hindi? Cassandra, boyfriend mo ko. Wala akong pakialam kung dati ka ng asawa ng pamangkin ko. Wala akong pakialam sa panghusga nilang lahat. Sinunod kong gusto mo. Wala akong sinabi sa kanila ng tungkol sa ating dalawa. Pero tama na. Tama ng pagtatago dahil habang tinatago natin ang relasyon nating dalawa. Tayong dalawa ang unti-unting masisira and I don't want that to happen. Akma na sana nga alis si Delton nang muli siyang harangin ni Cassandra. Please, you can't. Huwag mong gagawin yan. Wala kang sasabihin sa kanilang lahat. You don't understand. Then what do you want me to do, Cassandra? God damn it! Make me understand kung ano bang nangyayari sa'yo. Sabihin mo sa akin kung bakit ayaw mo pa rin sabihin sa kanila ang tungkol sa ating dalawa. Dahil pinoprotektahan lang kita, Delton. Wala kang sasabihin sa kanila hanggat hindi ko sinasabi sa'yo. Sigaw na rin ni Cassandra. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Delton. Naguguluhan sa sinasabi ni Cassandra. Pinoprotektahan? Kanino? Kalmado niyang tanong. Napapabuntong hininga na lang si Cassandra. Napapangit-ngit ang mga ngipin niya sa inis. Wala siyang planong sabihin ng totoo pero may choice pa ba siya? Pinikit ni Cassandra ang mga mata niya. May mga tao na nakamasid sa lahat ng kilos mo. May mga tao nakakaalam ng tungkol sa relasyon nating dalawa. Hindi mo alam kung gaano ko kagustong sabihin na kay Chairman ang totoo pero may taong pumipigil sa akin. Nung una tinatakot niya ako na sabihin niya kay Chairman ang tungkol sa atin pero wala akong pakialam doon. Nung plano ko nang sabihin kay Chairman ang totoo, naka-receive ulit ako ng email. Kapag may sinabi ako kay Chairman ang tungkol sa ating dalawa, papatayin ka niya. Bagong birthday celebration mo, may natanggap na naman akong email. Sinabi niya huwag kong pipigilan ang engagement mo kay Yasmin dahil kung hindi, bubulagta ka sa harap ng mga bisita mo. Wala akong choice dahil para silang nakamas sa bawat kilos ko at sa bawat kilos mo. Hindi rin ako sigurado kung ligtas ba tayong dalawa ngayong gabi. Walang nagawa si Cassandra kundi sabihin ang totoo. Email? Nasaan ang email na yan? Sinong taong nagbabanta sa'yo? Galit ng usal ni Delton. Umiling si Cassandra. Hindi ko alam kung paano ko ba ipapaliwanag sa'yo. Every time na natatanggap ko yung email, kusa ring nadidelete yun. Sinubukan kong kuhanan ng picture pero biglang nadelete. May camera detector yung sinend nila sa akin na email. Magaling sila sa paggamit ng technology, Delton. Wala akong maipakitang pruweba sa'yo dahil pagkatapos kong mabasa ang email, mabilis ding nawawala yun. Wika niya na. Natatakot na siya sa pwedeng mangyari. Kita na ni Delton ang matinding takot sa mga mata ni Cassandra. Ngayon, malinaw na sa kanya kung bakit kakaiba ang kilos ni Cassandra nitong mga nakaraang araw. Niyakap ni Delton si Cassandra para i-comfort ito at pakalmahin. Walang mangyayari sa ating dalawa. Walang mangyayari sa akin. Hindi ko hayaan na mangyari yon, Cassandra. Kalmado ng saad ni Delton. Muling bumuhos ang mga luha ni Cassandra dahil paano kung nasa labasan ng bahay ang kalaban nila. Paano kung dito na sila matatapos? Do you believe me?
Tanong ni Cassandra dahil paano naman siya paniniwalaan kung wala naman siyang pruweba. Oo naman, kahit na anong sabihin mo, paniniwalaan kita. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at hindi Cassandra. Kaya wag mo nang subukan na maglihim ulit sa akin. Dito na tayo magpapalipas ng gabi. Babalik tayo ng Manila bukas ng tanghali. Aalamin natin kung anong nangyayari at kung paano ka nasusundan ng mga taong yon. Please trust me. Masyadong delikadong ginagawa mo. Huwag ka nang magtatago sa akin ng lihim. Hayaan mong malutasan nating dalawa ito na magkasama. Promise me. Napatango na lang si Cassandra. Mahigpit na niyakap ni Cassandra si Delton at ganon din si Delton. Pakiramdam ni Cassandra ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib niya dahil nasabi niya na ang lahat kay Delton. Nakakahinga na rin tayo ng maluwag dahil sa wakas ay alam na ni Delton ang buong katotohanan. Hindi na lang pala sa mga mata ni Cassandra nakatagong bigat ng mundo. Ngayon ang bigat na yon ay pasa na rin ni Delton. Ang aral na may iwan natin sa episode na to ay simple lang. Ang pag-ibig kapag tapat at totoo ay hindi naglilihim sa oras ng panganib. Sabi nga nila, a problem shared is a problem halved. Mas madaling harapin ng anumang bagyo kung alam mong hindi ka mag-isa. Pero sa gitna ng banta ng kamatayan at ng isang organisasyong tila nakabantay sa bawat galaw nila, sapat na nga bang pagmamahala lang nila para manatiling buhay? O ito na ang simula ng mas malaking gulo. Dito na po nagtatapos ang ating emosyonal na yugto para sa araw na ito. Muli akong inyong tagapaghatid ng kwento, si Miss Maria. Huwag bibitaw sa ating susunod na tagpo dahil sa mundo ni Cassandra at Delton, ang bawat segundo ay mahalaga. Maraming salamat po.